Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya ay tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang sabi po ng ilan, the quickest way to get to a man's heart is through his stomach. Nung mga bata-bata pa tayo, ang isa sa mga katangian ng babae na hinahanap ng isang lalaki, maniwala kayo sa hindi, lalo na doon sa mga kababaihan, ay yung magaling magluto. Magaling magluto. Dahil marahil ay, for obvious reason, na masarap, masaya kapag masarap ang pagkain mo. Kaya nga sabi, the quickest way to get to a man's heart is through his stomach. Itong mga alagad, o yung mga tao, hinahanap si Jesus. Pumunta sa lawa, sa takabila ng lawa ng Tiberias. Nalaman nila na si Jesus ay nagpakain ng libu-libong mga tao. May mga dumating
Ngunit wala na si Jesus, naglakbay na sa kabila ng lawa, hinanap pa nila. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi nyo hinahanap ako dahil sa himala, kung hindi dahil doon sa nabusog kayo. Ayan. Malaki po ang impluwensya ng bagay na nakabubusog sa tao. Ito marahil ang isa sa pinakadahilan kung bakit tayo nagtatrabaho para lagyan ng ating mga sikmura. Ngayon, malapit na yung halalan. Kabi-kabila ang mga nangangampanya o nanliligaw sa atin. Ang isa sa mga pamantayan natin ng pipiliing kandidato ay yung makabubusog sa atin. Maglalagay ng pagkain sa ating hapagkainan. Pero kung titignan po natin, bagamat ito ay isang totoong pangangailangan ng tao, basic need ng tao ay ang pagkain, pero hindi dapat yon ang mataas na pamantayan natin. Hindi dapat yun ang tampok na pamantayan natin sa pagpili. At yun yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, ang inyong higit na hangarin ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Oo, kailangan nating kumain. Pero ang pagkaing nasisira, hindi tayo maihahatid sa walang hanggang hapunan na mayroon, walang hanggang piyesta na mayroon na tinutukoy ang Ebanghelyo na matutagpuan lang natin sa langit. Hindi tayo kayang ihatid ng pagkain sa lupa doon sa tunay nating tahanan sa langit, sa makatuwid. Unahin natin, ika nga, kung titignan natin yung Ebanghelyo, yung pagkain ng ating kaluluwa. Yung pagkain na sinasabi ng Panginoon na paggawa ng kalooban ng Diyos. Huwag nating hayaan yung sikmura natin ang magdikta ng ating ugali. Huwag nating hayaan ang sikmura natin o yung pangangailangan na kumain ang siyang humubog sa ating ugali, sa ating pagkatao. We are more than the food we eat. We are more than the food we eat. Bagamat ito ang isa sa pinakamalaking impluwensya sa buhay ng tao, ang pangangailangan na kumain, but we do not allow it to shape our character. Kasi kung ang sikmura ang masusunod sa atin, wala na tayong pinagkaiba sa mga aso. Yung mga aso, mag-aaway yan dahil sa pagkain. Kung ang sikmura ang magdidikta sa ating buhay o sa ating pag-uugali, wala tayong pinag-iba sa mga hayop. Makikipagpatayan para lang sa isang piraso ng pagkain nila. Walang kinikilala, walang inaalala, kung hindi sarili na lamang nila. Pero hindi tayo hayop. Tayo ay ginawa ng Diyos higit sa hayop. Tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Kaya nga ba malinaw lalo ang Ebanghelyo? Higit sa tawag ng sikmura ay ang tawag ng Diyos sa atin. Yung tamang pag-uugali ang umiiral sa atin. Hindi yung sikmura. No? Ang masusunod sa atin ay yung pagmamalasakit mo sa iba kaysa sa tawag ng iyong sikmura. Halimbawa na lamang po, pumunta tayo sa isang handaan, reception o handaan, birthday.
May mga pagkain dyan sa hapagkainan, sa mesa. Kayo ay nakapila. Pag kukuha ka na ng pagkain mo, kanin, ulam, kung ilang putahe man yan, hindi ka basta kukuha na kung ano yung gusto mo. Titignan mo muna yung mga nakapila. Gaano pa ba karami ang kukuha dito sa pagkain sa mesa? At doon mo susukatin ang pagkuha dun sa ulam. Kung ilan pa ang natitira, kung ilan pa ang kakain. Di ba ganun yung mga magulang? Yung mga magulang, bago sila kumuha ng ulam sa pagkainan, pauunahin yung mga anak. At kung yung buntot ang matitira kay tatay, yun ang kakainin niya. Yung matinik na buntot ng isda. Pero yung gitna, ulo, dyan sa kanyang mag-iina. Hindi ang sikmura ang magdidikta sa atin. Dahil kung pagkain lamang sa lupa ang ating hahangarin, ito ay hahantong dito lamang sa lupa at hindi magdadala sa atin sa langit. Tingnan nyo na lang yung katawan ninyo. Tingnan yung katawan natin. Yung pagkakagawa ng Diyos sa katawan natin, nagpapakita kung ano dapat ang ugali natin. Ano nasa taas, pinakamataas? Isip. Kailangan mag-iisip tayo at ang utak nasa ibabaw ng puso. Hindi dapat puro puso lang, kailangan pag-iisipan mo. Hindi lamang yung passion na tinatawag. Hindi lamang yung damdamin. Kung hindi, minsan yung damdamin masyado yung marupok o kaya yan ay masyadong matapang. Kailangan mag-iisip ka. So, utak, puso, ano nasa ilalim ng puso? Saka lamang sikmura. Saka lamang yung tiyan natin. Doon pa lamang sa pagkakagawa ng Diyos sa tao, malinaw na ipinapakita niya kung ano dapat ang nagiging pamantayan o ang proseso ng ating pag-iisip at pagpapatakbo ng ating buhay. Sa bandang huli, hayaan natin yung isip natin, yung puso natin, maging yung sigmura natin, ang maging daan para hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Hayaan natin ang isip, puso at sikmura natin ang ating gamitin para tuparin o gawin ang kalooban ng Diyos higit sa lahat ng ating pangailangan.